Naku po, eto na. Isang bakbakan na naman mga tol ang nagaganap ngayon dito sa gitnang silangan dahil naglunsad na ng direktang pag-atake ang Iran dito sa Israel. Naku po. So sabi rito na memeligro ngayon ang ceasefire sa pagitan ng US at Iran. Pag-usapan natin itong balitang to, samahan ninyo ako mga kapatid. Audio Jungle. Alright, mula rito sa UNTV News and Rescue, mga tol, manonood lang tayo ng mga balita at the same time magbibigay tayo ng opinion at reaction video. Bagamat hindi tayo parte ng nangyayaring digmaan na to, pero tayo ay apektado sa lahat ng mga consequences na maaring mangyari dito sa nangyayaring kaguluhan ngayon dito sa Middle East, mga kapatid. So samahan ninyo ako, mag-react tayo rito. Wow! 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 Gumanti ng pag-atake ang Iran sa Israel matapos nitong bombahin ang Beirut sa South Lebanon. Talagang tumatama sa Israel, no? Sunod-sunod ang ballistic missiles na pinakawalan nito sa direksyon ng Northern Israel na kauna-unahang direct attack simula ng Israel-Lebanon ceasefire noong April 8. Malinaw ang babala ng Iran, walang pag-atake sa Lebanon o kung hindi, tapos ang ceasefire. Napaka-tindi nung babalang yon. You were warned, sabing gano'n, no? Beirut was the red line. Welcome to the consequences. So eto daw yung resulta ng paglagpas doon sa red line na yon. Binalaan sila, sabi nga nun, you were warned, binalaan na kayo. Beirut was the red line. Welcome to the consequences. At eto na nga yung mga footage na nakikita natin ngayon. Eto yung nangyaring pag-atake ngayon, direktang pag-atake ng Iran dito sa Israel. Sabi rito, the Islamic Republic of Iran warns that any malicious adventurism by the Zionist regime against Lebanon or Iran will be met with a crushing and comprehensive response from Iran's brave armed forces. Siguro yan. Iran, walang Forces nga. pag-atake sa Lebanon o kung hindi, tapos ang ceasefire. Ayon kay Ebrahim Azizi ng Iran National Security Commission ng Iranian Parliament, gumamit ng puwersa ang Amerika at Israel, kaya ito rin ang kanilang ibabalik. Pahayag naman ng Iran Revolutionary Guard Corps, nagsisimula pa lang sila. This is the beginning, sabing ganon. Pahayag Basahin naman ng natin. Iran. This is the beginning of a full week of continuous strikes. Waves of missiles and drones will continue to be launched around the clock for the next 7 days. Isang linggo, no? Until the enemy is deterred and ceases its crimes. Iran Revolutionary Guard Corps, nagsisimula pa lang sila. Paliwanag ni Iran President Masoud Pezeshkian, nagsisikap ang kanilang mga kinatawan na mapanatili ang kapayapaan dahil sa nagpapatuloy na usapang pangkapayapaan. Subalit sinira ito ng kanilang kritiko dahil sa inilalabas ng maling pahayag. Ang ano kasi ng Israel, no? Gigil na gigil din ng Israel. O ngayon, eto na naman. Bakbaka na naman sila. Ayon sa opisyal, aaksyon sila ng nararapat dahil taliwas ito sa kanilang hangarin. We will be compelled to give an appropriate response. This is not in the country's best interest. Kasabay ng palitan ng pag-atake, kinumpirma naman ng Iran na nagkikipag-usap si Iran Foreign Minister Syed Abbas Araghchi sa mga lider ng iba't ibang bansa gaya ng Iraq, France at Qatar kaugnay ng sitwasyon. Ang Israel Defense Force sinabing patuloy rin ang pag-atake sa central at western Iran. Agad din nagpatawag ng assessment meeting ang chief ng IDF General Staff upang planuhin ang susunod na pag-atake. Katwiran ng IDF, ang pagbomba nila sa Bekaa Heights ay laban sa Hezbollah at ang pagsugod nila ay upang sirain ang underground tunnel na ginagamit ng Hezbollah para magpalakas na pinupondohan umano ng Iran. Kinumpirma rin ng IDF ang pag-atake sa Dahieh area dahil sa rocket attacks ng Hezbollah sa mga komunidad sa northern Israel. Well, meron sila kanya-kanyang dahilan at meron silang kanya-kanyang rason. Dahilan, rason, pareho lang kung bakit sila umaatake. Pero ang ngayon, ang rason ng Iran, binalaan na namin kayo. Sabing ganun ng Iran. Ito yung magiging kapalit kapag nagpumilit kayo. A red line, etong Beirut, inatake sila ng Israel. So eto na ngayon ang nangyayari.
So madaling salita, kumbaga parang ipinapakita dito ng Iran, hindi kami nagbibiro sa mga babala namin. Ganun din ang Israel, di ba? Parang hindi rin nila ipinapakitang nagbibiro sila at seryoso din talaga silang tapusin yung kanilang mga kalaban. So matibay ngayon na lumalabas dito para talagang wala nang nangyayaring pag-uusap. Pinakahuling post ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu, sinabi nito na magpapatuloy ang kanilang pag-atake. Kasunod ng palitan ng atake, nagtaas ng alerto ang Magen David Adom, ang emergency unit ng Israel bunsod ng inaasahang mga casualty ng gyera. Grabe. Magen David Adom has initiated its emergency contingency planning, manning the entire fleet of 2,000 ambulances, reinforcing the emergency dispatches, mobilizing volunteers and staff to make sure that they are wherever they are needed and being ready for any development. Some incident of debris falling, but no casualties so far. Magen David Adom is monitoring the situation closely and is prepared for any future developments. Sa panig ng Amerika, nagsimula na rin itong magpatama ng missile sa Iran. Malinaw Pati Amerika ngayon nagpapatama ng missile sa Iran. ang nangyayari. Nagsimula na rin itong magpatama ng missile sa Iran. Malinaw ang nangyayari. Tila nagsisimula na muli ang matinding gyera. Ito na nga, kumbaga parang nagre-resume na. Kasunod nito, lumabas sa mga ulat na nagkaroon umano ng pag-uusap si Netanyahu at si United States President Donald Trump. Sinabi umano ni Trump sa Israeli leader na siya ang magdidesisyon sa sitwasyon at walang magagawa ang Israeli leader kung tanggapin ang lahat ng probisyon ng kasunduan ng US at Iran, kasama dito ang Lebanon. Kaso, habang nagkakaroon ng kasunduan o nagkakaroon ng pag-uusap itong US at saka ang Iran, 'di ba sinabi nga ng Iran na hindi dapat atakihin itong Beirut o Lebanon, yan daw ang red line dahil kapag yan ay inatake magwawakas din ng ceasefire. Inatake ng Israel etong Beirut. Inatake ng Israel etong Lebanon, mga tol. So ngayon, ang nangyayari, etong pinapanood nating balita ngayon is direkta nang naglunsad na mga pag-atake ang Iran laban sa Israel. At ang sinabi nga, round the clocks for 7 days. No? 7 araw, walang humpay, round the clock mga tol, walang humpay na pag-atake yan. Yun daw ang consequences, no? Dito sa ginawa ng Israel na pag-atake nga sa Beirut. So ngayon, ang tanong, tuluyan na nga bang magwawakas o masisira o matatapos ang ceasefire sa pagitan ng Amerika at Iran at hahantong na naman ito sa isang bakbakan tulad nung nangyari nitong mga nakaraang buwan lamang? Sa isang panayam, inamin ng US leader na malakas na bansa ang Iran. Kaya ganun na lamang ang pagpupursige nila na huwag itong magkaroon ng nuclear weapon na tiyak gagamitin ito at magsasapanganib sa buong mundo. So, aminado ang USA, ang Amerika na malakas na bansa ang Iran. I had to stop a country, very powerful, very dangerous country, from having a nuclear weapon because they use it. They blow up the world. They blow up the Middle East. They're nuts, okay? They're crazy people. You don't They're crazy people, sabing ganun. want to let them have a nuclear weapon. Noel Polyarco. So ngayon mga kapatid, eto na. Dahil nga sa nangyayaring ito at hindi pa kasali talaga mismo rito ang Amerika dahil hindi pa naman talaga officially natatapos ang ceasefire kasi sabi rito na may meligro. Yung pala nga sabi rito. Pero kapag ka nagsimula na naman ang bakbakan tulad nung nangyari nitong nakaraan, talagang masasabi nating wala na talaga tayong aasahang kapayapaan. O wala na talagang mangyayari doon sa kanilang mga kasunduan para sa tigil o pagtitigil talaga ng digmaan. Ano ang inyong masasabi tungkol dito mga tol? Pwede kayo magbigay ng inyong sariling reaksyon sa komentary sa ibaba. Hanggang sa muli mga kapatid.